O, Kong Terry, ba't ka ba laki nandito? Ano bang dahilan, Maan? Bakit nandito si Kong Terry? Hindi, birthday ko eh. Si Kahapon. birthday. So may papansin. Hindi, wala. But very important actually, kasi yung DOJ in the last day, no, nagsabi sila na may bago pong mga state witness. So si Henny Alcantara, Roberto Bernardo, na-dispose na ho sila as state witnesses. No? Ibig sabihin, kasama na ho sa may magdadrop na ho mga kaso laban sa kanila. Pero naiwan ho si Bryce Hernandez tsaka si JP Mendoza. So, a bit surprising yun kasi mabababang mga tauhan eh. At engineers lang po si Bryce tsaka si JP. Hindi natin alam bakit hindi sila sinama dito po sa mga listahan ng pong mga state witnesses po dito po sa flood control corruption scandal. But very important na dinispose po sina Alcantara at Bernardo kasi ibig sabihin nito, nasa na yung mga big fish. Hindi ba? Kasi yun ang ibig sabihin nun. Eh di wala nang kaso yung dalawa. Bernardo, undersecretary. Alcantara, district engineer. So ibig bang sabihin nun, lahat ng mga pinangalanan dito po sa affidavit ni Bernardo at Alcantara, makakasuhan? Kasi ibig sabihin, pag na-dispose ka as a state witness, ibig sabihin, nag-grant ka as a state witness, paakit na yun. Oo. Kasi ibig sabihin, hindi ikaw yung most guilty eh. Hindi ba? So I guess, dapat mag-clarify yung pong Department of Justice at siguro yung Ombudsman din, ano na ho yung next steps dito. Magre-recant ba siya nung kanyang testimonya? Sabi niya, hindi naman daw. Tama ba? Well, nag-clarify po yung abogado ni Oo. Henny Alcantara na hindi po magre-recant. No? They will commit to the old affidavits and the old disclosures that they had made. Pero yun na nga. So, kumbaga, ibig sabihin, kailangan ho talagang bantayan natin dito, o the state witnesses na si Bernardo, wala na siyang ilang mga kaso, state witness na si Alcantara, wala na siyang ilang mga kaso, sino na yung actual na kaso? So, kasi obviously, hindi ho pwedeng JP Mendoza at saka Bryce Hernandez lang yung kakasuhan dito. Hindi ba? Kasi, ang most guilty, paakyat yun eh. Hindi ba? Correct. Alam naman pababa yun. Hindi ba? So, Ang tanong ng marami, so hindi na masasampahan ng kaso pag ganun daw. Well, I think ang clarification nila, doon sa ilang mga kaso, state witnesses na sila. So, hindi sa lahat ng kaso Hindi sa sila lahat. state witnesses. But again, and alam naman ho natin yung listahan eh, na binanggit po niya Undersecretary Bernardo, kasama doon mga senador, kasama doon mga kongresista, kasama ho doon mga cabinet officials. No? So, yun bang ibig sabihin ng pag-grant ng state witness status kay Roberto Bernardo at kay Henny Alcantara? Ibig sabihin, papaakyat na ba? Papunta na ho ba tayo dun sa mga pinaka malalaking mga isda dito po sa mga kasong ito? Pero maiba naman tayo dahil nga papalapit na itong Feb 6. Kung kailan nga matatapos yung one-bar rule ng Korte Suprema. Kamusta po yung sentimiento ng mga kongresista dito sa posibleng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Well, actually, katulad ng binanggit natin noon inaantay pa rin ho natin talaga yung motion for reconsideration. Marami ng mga kongresista nagsabi at nagpanawagan sa Korte Suprema, resolbihin na ho nila within the next 2 to 3 weeks, no? Ito po ang motion for reconsideration po ng Kongreso. Kasi syempre, para mag-guide ho kami kung ano yung gagawin namin by the 6th of Feb, no? So, pagka ho grinant yung MR, obviously, wala na hong impeachment complaint no, na kailangan mangyari. Basically, the burden would now be on the Senate, firstly, to whether to unarchive the impeachment complaint, and secondly, whether to proceed to trial. No? Pero syempre, pagka reject po yung MR po ng Kongreso, we will have to implement the new rules po by Feb 6 no, on impeachment. Yung po mas strict na rules for due process na gusto pong pagawa ng Korte Suprema. Ito naman, yung kay Leviste naman, magtatawag ba ng congressional inquiry, yung motu proprio investigation ang yung legislative franchise no? Committee ba ng House patungkol nga dito sa possible violations no ng kumpanya ni Leviste? Well, actually, nasa lamesa po yung pong motu proprio. Ang sabi naman ho ng chair no ng Legislative Franchise Committee kung saan miyembro po ako, handa ang komite na dinggin po yung lahat ng usapin po ng franchise violations ng solar para sa bayan. Pero I think we have to clarify today, and I'm breaking it today no, at this moment, na una, dalawa po yung usapin nung pong prangkisa
ng Solar para sa Bayan. Una, it had never operated when the franchise was granted. So that was admitted in an interview, I think, yesterday. It had never operated. At kasama ho yung sa mga franchise provisions doon, if you had not operated continuously for 2 years, the franchise is deemed ipso facto revoked. Ibig sabihin nun, automatically revoked po yung prangkisa po ng Solar para sa Bayan. Ibig sabihin, tingin ko hindi nga kailangan ng hearing yun eh. Kasi automatically revoked po yun. No? Secondly, yung usapin po nung divestment po nung shares. No? So I think I had seen the general information sheet of Solar para sa Bayan. Nagkaroon ng transfer of shares to another personality. Isa ho doon sa mga requirements ng prangkisa po ng Solar para sa Bayan, bago ka maglipat ng shares, kailangan po ng congressional approval. So, ang question therefore, nung po ba naglipat ng shares, 100% shares, hindi naman 99.9% shares, doon sa isa pong personalidad, did Congress actually grant that an approval for that transfer of shares? No? Kasi, pag walang ganun, ang nakalagay sa provision po ng Solar para sa Bayan franchise, deemed ipso facto revoked din yun. So, ibig sabihin automatic. So, on those 2 points, I think yun po yung kailangan harapin po ng Solar para sa Bayan franchise. So, I think pagka nagka-motu proprio proceedings, mas i-confirm lang po yung facts po na ito. Did they actually operate and were shares transferred without congressional approval? Yung komite ba ay hindi na-monitor etong action doon ng energy firm nga ni Libiste? Well, we have to see kung may periodic reports na ginawa. No? Yung pong kumpanya to the franchise committee. So malalaman ho yun as soon as we enter into proceedings on the matter. At kailangan pa bang imbestigahan dahil nga mismo ang ombudsman na nagsabi na sinisilip na rin nila? Kailangan pa ba sa kongreso na silipin pa rin ito? Well, ang totoo, ang talagang merong main mandate on franchises would be the House Committee on Legislative Franchises. So, ibig sabihin, yung actual review on franchise granting, franchise performance, and operations, Kongreso po yun. So, yun dalawang bagay, yun po yung kailangan talagang pag-usapan doon. Did they operate continuously over the course of 2 years? At nung po bang nag-transfer ng shares ay meron bang congressional approval? Kasi kung ang sagot doon sa dalawang tanong na yon, actually kahit isang tanong lang na yon, hindi. Ipso facto revoked yung pumpangkisa po ng Solar para sa Bayan. At hindi na niya kailangan pa mag-divest? Tama ba? Kasi hindi po ba pwedeng mauwi rin ito sa isang ethics complaint kung hindi siya nag-divest doon sa isang kumpanya na pagmamayari niya? Syempre, ang focus talaga naman natin dito not on the personality but on how the company actually operated. So, ibig sabihin, we don't need to even talk about an ethics complaint kasi kung like what I stated, kung never nga kumilos, never nagalawan, ito po nga prangkisang ito over the course of more than 2 years, wala tayong pag-uusapan na prangkisa eh. Kasi it has already been deemed ipso facto revoked. Pero sinasabi rin ng kampo ni Libiste, yung buwelta niya dyan, isang pamumulitika daw sa mga nagdaan niyang mga exposés. Oo. Etong pagkansela ng kanyang ng mga kontrata, pati yung pagsilip sa franchise. Tingko wala naman hong connection. In fact, nag-clarify ho si Energy Secretary Sharon Garin, no? Na wala hong kinalaman ho sa politika ito. And more importantly, kung lahat ho ng mga katotohanan sa Cabral Files, dapat ilahad ho talaga ni Congressman Libiste. Dapat suportahan yon. Pero ibang bagay ho yung usapin po, firstly, yung sa cancellation ng prangkisa, and secondly, yung cancellation po ng kontrata ng 12,000 megawatts, no? Nung pong Solar Philippines contracts. Kasi katulad ng binanggit ho ng DOE, syempre energy security po ng bansa ay nakataya rito eh. Kumbaga hindi ito simpleng bagay lang ng mga transaction at kontrata, kuryente po ng bayan yung pinag-uusapan. Ditong mga nakalipas na araw, meron ding pahayag si Congressman Toby Chanco na bakit daw pinag-iisipan pa itong panibagong impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kung merong mga issue, yung mga hindi nakakasuhan ng mga kongresista daw na isinasangkot sa flood control projects. Ano pong take nyo doon? Well, una sa lahat, hindi natin dapat pagbanggain, no? Yung usapin po na accountability sa paggamit po ng confidential funds, tatakbo yun eh. Through the impeachment process, no?
Yung sa flood control corruption naman, tumatakbo ho yun ngayon. Doon po sa iba't ibang mga proseso ng DOJ, Ombudsman, at ng Sandigan Bayan. No? So, ibig sabihin, pabayaan ho natin mag-take ng course. No? Lahat po ng mga accountability mechanisms, no? Dito sa bagay na ito. Ibig sabihin, hindi pwedeng maging kondisyon sa impeachment proceedings ni Vice President or kahit anong impeachment proceedings, no? Yung usapin po ng pagpapanagot dito po sa flood control corruption. Ibig sabihin, pwede pong magtuloy-tuloy at the same time. Ito pong mga accountability mechanisms katulad ng impeachment at katulad ng pagpapakulong ng pong mga nandarambong ng bayan sa flood control. Baka lang din alam mo, kung alam mo lang kung Terry, ay gumugulong na ba? O tuloy ba yung sinasabing pag-file ng ethics complaint dito kay Representative Leandro Libiste? Una niyan, yung sinasabing kumbaga, illegally obtained daw yung Cabrala files. Nung Christmas naman, yung sabing bonus o yung MOEE, no, ng mga kongresista. Sinasabi niyang bonus daw yun. Tapos ito naman, sa budget, sinasabi niya yung mga for further release ay possible daw gamitin, no? Kumbaga maibibigay sa mga talagang susuporta sa impeachment. Anong tingin mo dito? Dapat ba ituloy yung ethics complaint? Well, syempre, nakadepende yun kung meron po nga magka-file ng ethics complaint. No? So, inaantay natin, like what we had stated previously, kung yung DPWH leadership ba or yung mga kawani ng DPWH po, ng central office, or doon po sa Bulacan First District po yung mag-file po ng kaso. Pero syempre, pwede rin po nga motu proprio, yung po nga Kongreso, tignan po ito. Pero syempre, ang batayan po yung dalawang binanggit ko na. Yung pong pagkuha, supposedly, forcibly, ng Cabral files doon sa DPWH Central Office. At secondly, yung pong pag-ransack, allegedly doon po sa Batangas First District Engineering Office. Kasi nga, nakita natin, may video yun na talagang pinuntahan po talaga ng mga tauhan ni Congressman Leviste yung mga dokumento sa loob po ng DPWH. So, meron na talaga. May nag-file ba? Or gumugulong? Tingnan natin, abangan ho natin sa pagbabalik po ng Kongreso. Oo, ano naman pong take ninyo dahil nga kahapon mismong si Senator Panfilo Lacson na yung nagsabi at nag-release din ng statement ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez na nagsasabi nga na yung walang direktang nag-uugnay sa kanya maliban kay Orly Gutesa dito nga sa flood control issue. Ano pong take nyo dun? Well, syempre, very important na antayin po natin kasi may sinasabi po si Senator Ping na magkakaroon po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. So, dapat makalkal pa ho natin yung iba pang mga detalye no, dito po sa bagay na ito. Ibig sabihin, hindi naman tayo pwedeng magsara na at this point. No? Kung ano pa ho yung mga dagdag na ebidensya na pwede pong mahanap no? Dito sa iba't ibang mga personalidad na involved po sa bagay na ito. Kulang na tayo sa oras. Paano? Susunod na po. Maraming salamat, Kong Terry. Maraming salamat. Thank At you. happy birthday. Maraming salamat. Happy birthday to me. Kala ko same to you.